usapang LRT muna tayo ngayon, no? Dito sa may LRT Cavite Extension. Dahil ito nga, no, balitang-balita na ito ay magbubukas ito ngayong buwan ng November. So medyo matagal din itong natingga or na-delayed itong project ito. Dekada din ang inabot nito bago natapos itong LRT Cavite Extension. So ito natapos na itong phase 1 at mayroon pa itong phase 2 at phase 3 na didiretso naman doon sa may bahagi ng Cavite. So ngayon ay ito nga sa wakas magbubukas na itong 5 estasyon na Cavite LRT1 Cavite Extension. Makalipas ang mahigit 6 na taong paghihintay, bubuksan na ngayong buwan ang phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Magkakaroon ng karagdagang 5 istasyon sa ilalim ng phase 1. Ito ay sa Redemptorist Station, Mia Road Station, Asia World Station, Ninoy Aquino Avenue Station, at ang Dr. Santos Avenue Station. Inaasahang posibleng magbubukas ang phase 1 ng LRT1 Cavite Extension ngayong buwan ng Nobyembre. Ito mismo ang sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista. We are here to announce the partial opening of the light rail transit Line 1 extension. This is the Cavite extension. Magiging malaking kaginawa nito para sa mga commuters. So maganda talaga ito pag natatapos na ito, lalo na pag umabot na ito ng hanggang Cavite, no? So sa ngayon hanggang pa lang ito? Parañaque. So sa may bahagi pa lang ito Parañaque. So malayo pa, hindi ka pa makarating ng Cavite. Ang pinakamagandang dito ay yung mapabilis talaga ang biyahe mo dito dahil itong nasa rail sa train, kung pag mag-train ka ay talagang may oras talaga yan, hindi ka nata-traffic dyan, no? So hindi mo hindi ka gaya doon pag sa kalsada ka ay hindi mo talaga maiwasan na hindi mo na alam kung saan yung magiging traffic, no? Pero ito ay talagang minuto na lang yung bibilangin mo, makarating ka na dyan sa pupuntahan mo pag nag-train ka. Sa ngayon, hindi pa ito nakarating ng Cavite. Diyan pa lang ito hanggang matagal na itong project na ito, no? So, hindi lang talaga umusad. Ito, balikan natin yung dating administrasyon nung nagsisimula na itong, kung kailan nagsisimula itong LRT Cavite Extension na ito. So, tignan natin. Balikan natin itong nakaraang administrasyon. Secretary Arto Gade, kausapin naman natin yung tanungin naman natin tungkol dito sa LRT1 Cavite Extension update. Yes, sir. Oo, yun ang tanong namin. Ito bang extension ng LRT1 doon sa mga nakikinig sa atin, yung LRT Line 1, yun yung original mula sa Monumento hanggang dyan sa may Baclaran. Sa Baclaran. Ngayon, ididiretso yan hanggang doon sa Cavite. Ang tanong, ang tagal na rin yan. Ang tagal na rin yan. Bata pa ako, pinaplano na yung extension na yan. Matutuloy pa ako yan. Ilan taon na bang pinaplano yan? Ang tanong, ito yung sagot sa tanong. Una ho, matagal na pinaplano ito. Alam mo, meron mga nagsasabing 4 na dekada. Sa aking pananaw, kung magiging konserbatibo ho tayo, kung gaano katagal na delay ito, sasabihin ko 2 dekada. Ngayon, eto ho, alam niyo po ba, ang tanong, matatapos ho ba ito? Ang sagot, nandito ho na ho tayo sa 59%. Oho, matatapos ito pagkat yung proyekto ay nakapag-umpisa na. Oho, pagkat yung pondo ay nakakasana. Pagkat ito'y hindi ho manggagaling sa GAA. Ito ho'y manggagaling sa tinatawag na pondo or loan. Kaya nga ho, kung meron ng programa at meron ng PPP, ODA na nakakakibat sa pagpipigay ng pondo, ito ho'y tuloy-tuloy na. Ngayon ho, kagaya ho nung unang pinag-usapan natin, matagal na nakabinbin ito. Ngayon tinatapos namin, kung akusahan kami ng mga tao na mabagal, para bagang kami yung gumawa ng problema para maantala ito. Hindi po. Hindi ho kami gumawa ng problema dito. Hindi ho kami ang naging kadahilanan sa pagkaantala nito ng 2 dekada. Kami ho yung gumagawa ng solusyon. Kami ho yung gumagawa ng katuparan upang mapatotoo itong LRT1 Cavite Extension na kung saan yung pagbiyahe, magbuhat papuntang Bacoor, magbuhat sa Baclaran ay hindi na ho lalagpas ng 1 oras, 25 minutes na lang po. Alam niyo ho ba,
Sa katagalan nito, ewan ko, minsan, pipilitin kong huwag mapikon. Alam mo ba, ka Jerry, Apo. Sir Tunyen, noong August 2000, it was first approved by the ICC. Noong 2007, the first budget by Congress. Sir, mga sir, 2021 na ho ngayon, tinatapos na ho kami. Kung batikusin ako, hinahambalos ho ako, para bang kami yung gumawa ng delay. Hindi ho. Kami ho yung gumagawa ng solusyon. Sa katanungan ulit, matatapos ho ba yung LRT1 Cavite Extension? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kailan po masasakyan ng mga kanyan, ng mga taga Cavite sa kanyang mga dadaanan mula dito sa Baclaran? Ang plano ho namin, magka-partial operability yan sa 2022. 2022. Matatapos ho yan. Buo. Siguro, dagdagan mo pa ng 2 taon. Sana nandiyan pa ako para matuluyan mapangasiwaan ko to. Para makita nyo. The para fruit of your Alam niyo ba, labor. noong 2016, wala ni isang posting nakatayo. Ngayon ho, ang nandiyan na yung builders. Noon ho, zero right of way. Ngayon po, wala na akong problema sa right of way. Tapos kung banatan kami, parang kami yung gumawa ng problema. Diyos ko naman, ito na nga yung sinasabi ko, ba't hindi nyo kami samahan sa pagtatapos ng proyektong ito? Hindi po para kay Art Tugadi ito. Hindi po para sa kagawaran ng transportasyon sa buong sambayanan. Para sa tao itong proyektong Kaya ito. pala, Gusto ko man talagang tapusin na paspasan ito. Dumating ho itong COVID. At alam nyo naman na talagang pinagtutulakan natin ito. Tatapusin ko ho ang LRT1 Cavite Extension. At yung mga nagtatapon ng duda, hinahambalos ako. Pwede ba isipin nyo lang, I did not create the problem. I did not create the delay. I am the one looking for solution para matapos yung problema. Ayun, well, Dapat ho, ilagay nyo sa tamang paradigm yan. I-recap ko lang, Kumbachero, Secretary. So kanina naman, 21 years itong LRT1 Cavite Extension. 21 years, pero magkakaroon na ng partial operability by 2022. Next year. By next year. Party lang kumbachero ng marami-rami na itong napaganang release ngayon eh. Gaano karami na ho ba? Maikli lang, Sekretary, bago lang namin kami magtanong tungkol sa road transport. Ayaw mong habaan ko, ha? Ayoko po eh. Ganito ho yan, sir. Alam nyo, gaano kahaba? 77 kilometers. Yung populasyon ng Riles sa Pilipinas. 77. Ngayon ho, noon ang programa ko, makaabot man lang ako ng 1,500 kilometers. Dahil ho sa pandemya at mga delay, ako'y nananalig na makakatapos kami ng 1,000 kilometers. Ano ho yung ibig sabihin ito? Yung 1,000 kilometers ay suma total ng mga proyektong matatapos, inumpisahan at may programa na gawin. Maganda ho itong mga programa sa Riles pag naumpisahan, pag na-procure at na-award, tuloy-tuloy na ho yan. Bakit? Kasi ho, funded, may contractor na, ongoing na yung construction. Pag pinagsama-sama mo po ito, 1,000 kilometers, bago ho tayo matapos itong taon na to. Kung hindi ho nagpandemya, baka swinerte tayo, natamaan ko yung 1,500. Hindi no na, from 77 kilometers, Kumbachero, 1,000. to 1,000 kilometers. Alam mo naman natin, kami po, Secretary, hindi nyo na itatanong, avid fan po kami ni Kumbachero ng tren, ng rail system. Dahil ito po ang pinakamagaling na klase ng transportasyon. Bata pa ho kami, ito na lagi namin tinatanong sa gobyerno, bakit napabayaan ng husto ang ating railway system? Ngayon, 1,000 kilometers. Gusto mo, dagdagan ko yung background? Nung panahon ng Commonwealth, 2,000 kilometers ang release natin. Ha? Mario Jose, Matmatras tayo. paurong Paurong, nawala. Naging 77 kilometers. Saan napunta yung mga release?
Binakalbakal, ginawa furniture. Makikita nyo sa mga lalaking bahay dyan, yung tinatawag na trellis. Nandun doon, furniture. from- 2,000 ho tayo ng Commonwealth. Panahon ng Commonwealth, 2,000 kilometers. Nung panahon na ng Mga millennials. 77. Marius. Oo. Ngayon, pag sinabi namin gagawin 1,000, eto na naman. Binabanatan kami, mabagal, makupang, hindi ka panipaniwala. Para bang kami yung gumawa ng problema? Sir, mga sir,